Kaya, alam mo, may sama. Kaya mga yung mga guwapo, lahat ng magaganda, magsabi ng amen. Lahat ng maganda sa kanan, lahat ng guwapo, magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Ito ay sa kabila. Walang ganun, ha? Amen? Walang ganun. Amen. Dahil tayo lahat ay niligtas sa habag ng Diyos. Amen. Kaya ating pag-aaralan, 2 Peter, grow in the grace of God. Ating topic. At pasensya na rin, Pastor, gabi na ako umuwi. Hindi ko na-send yung PowerPoint, pero na-send yung message na nabigay. Grow in the grace of God. 2 Peter chapter 3, verse 18. Pwede ba makita dyan? Yung verse. Sino nakapag-memora yan? Ayan. Pwede ko ba natin basahin tayo yung natin tumayo? Basahin natin ang sabay-sabay. Basahin 1, 2, 3. But grow. Amen. Tayo po bumigay ng manalangin. Our gracious God and Heavenly Father, as we come to you with the spirit of humility, we continue to recognize and acknowledge that apart from you, Lord, we can do nothing and we are nothing. We are saved by grace, and we just want to thank you for your goodness, for your faithfulness. As we lift up the name of Jesus in this place, let the name of Jesus be magnified and glorified for you, Lord God. I speak blessing upon blessing for this congregation, that the blessings of the Lord will continue to come upon them and overtake them in every area, in every aspect of their lives. I speak financial breakthrough also in the name of Jesus for the income of the church, speaking boldness, speaking your anointing in every leaders and workers, kasama ko ni Pastor Rolly at Pastor Adelpa. Panginoon, continue to anoint them with the power of the Holy Spirit in Jesus' name. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, at ikaw may taas. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Kaya may katabi mo, sabi mo sa kanya, pinagpala ka na ng Diyos. Pala ka ng Diyos. Pala ka ng Diyos ito. Iniwala ba kayo pinagpala ng Diyos ang katabi mo? Amen. Amen. Praise God. Tayo mo po, speak blessing. Amen. Praise God. But grow in the grace, sabi sa Tagalog, ayon sa kagandahan ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at sa pagkilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo sa kanyang kapulian ngayon at magpakailanman. Kaya what is grace in the Bible? Kasi ang natin ay grow in grace. Meron ba ditong pangalan grace? Wala naman. Praise God. Diba yung grace na yan, of course, the Bible tells us in Ephesians 2:8-9, mga kapatid, tayo po ay naligtas, for by grace we are saved through faith. Kaya napakahalaga mo naman natin ito. Kaya sabi dito, tayo lumago sa kabutihan, tayo lumago sa kagandahan ng Diyos sa pagkilala kay Jesus. Alam natin tayo kung natin naligtas sa habang ng Diyos. Wala po tayong mag-ipagmamalaki sa harapan ng Panginoon. Lahat po ng meron tayo ay dahil sa biyaya at habang ng Panginoon. Grace is defined as God's unmerited. Sabi nyo nga, unmerited. Unmerited or undeserved or unearned favor to us by God. Ibig sabihin, hindi tayo karapat-dapat. Can you just imagine, ikaw ay iniligtas ng Panginoon, na kami po yung pag-ibig mo, hindi ka karapat-dapat na mahalin ng Diyos. Bakit po? Kasi ang buhay natin dating makasalanan. Yung buhay ni Pastor Rito, gagawa naging pastor. Lumaki ko sa C3 doon po ako lumaki. Mga kapatid, ako po ay dating sugarol. Dahil ang tatay ko ay nasasaklaan, siyempre kung sino tatay mo, siya rin ng anak. Sugarol ako. Mga kapatid, ako po ay dating palamuran. Imagine mo kapag nagipag-away ko, binumura ko. Karapat-dapat ko bagong kahabagan ng Diyos. Pati nanay ko, binumura ko. Mga kapatid, gusto nyo sample? Joke lang. Punto ko chita, punto maya, punto sego, punto bubong. Alam niya, letter P. Letter T, meron din. Huwag yung ganun tutuloy ha. The letter G. Salamat dahil sa habag ng Panginoon, narito ako sa iyong harapan. Mga kapatid, dahil sa biyaya. Kaya hindi ako karapat-dapat. Ikaw rin, hindi ka karapat-dapat eh. Makasalanan tayo eh. Ito po yung undeserved, unmerited favor from God. Favor from the Lord. It is a gift that we receive from God or the most costly gift. What do you mean by costly? Mahal yun. Amen? Tapos even yung salvation. Salvation is a gift from God. We will ever receive considering the price that Jesus has paid doon sa krus ng Kalbaryo, yung buhay niya, ang mga kapatid, ang pinagpalit para ikaw ay maligtas at mapatawad sa iyong kasalanan. To grow in grace as a Christian is certainly God's will and command. Kalooban ng Panginoon, lumago tayo. At hindi may katabi mo, sabihin mo sa Kanya, nais ng Diyos na lumago ka sa pananampalataya. Nais ng Diyos na lumago ka sa pananampalataya. Nais ng Panginoon na lumago ka
sa kanyang biyaya, mga kapatid. Kaya unearned, hindi mo pwede itong pagtrabahuan o hindi mo pwede lahat ng gawin mo. Sabihin mo, mabait akong tao, mabuti akong tao, pupunta ako sa langit. Hindi po. It is God's favor and grace na ikaw ay naligtas. Kasi dami-dami, anong lugar po ito? Pastor, Bilya. Malahat pa dito nakatira sa Bagumbong. Sa dinami-dami ng mga tao dito sa Bagumbong o Caloocan, isa ka sa iniligtas ng Panginoon. Imagine mo, isa ka sa kinahabagan ng Diyos. Ganun kakamahal ng Diyos, kapatid. Amen. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. It is a gift from God. Hallelujah, praise God. Kaya kalooban ng Panginoon, at ito'y utos ng Diyos, and it reminds us that growth is our responsibility. Meron tayong part. Ako si Pastora, lagi nag-preach every Sunday. Kami mga pastor. Minsan nagtuturo Sunday school, nagla-live group. Ang part natin, mga kapatid, siyempre, ginagawa natin kung ano yung nararapat bilang buhay na mananampalataya. Sino sa inyo ang nagbabasa pa ng Biblia, magsabi ng Amen? Konti lang? Sino may mga dalang Bible ngayon? Alam ko, konti. Sino may dalang cellphone? Si Pastor, naka-download na po eh. Di ba? Praise God. Kaya sino sa inyo ang nagpe-pray araw-araw? Part natin yun, bahagi natin yun eh. Sino sa inyo ang nagbibigay ng tithes offering? Pwede ba sabihin dito yun? Alam ko, malalagunan ito eh. Sa biyaya ng Panginoon eh. Amen po ba? Alam niyo yung tithes offering? Amen? Praise God. Sino every Sunday narito sa gawain ng Panginoon? Nasa church kayo every Sunday. Alam natin niya, mga kapatid, dahil ito sa biyaya ng Panginoon. Spiritual growth is the gradual spiritual progress that a Christian experience as he walks with God. There are many facts about growing in grace. Number one, growing grace is not automatic. Sabi mo automatic, not automatic. Sa Hebrews chapter 5, verse 12 to 13, sabi ng author ng Hebrew, dapat sana'y tagapagturo na kayo. Mga kapatid, nag-start tayo ng born again. The word born again means born in the Spirit. Born from above. Ibig sabihin, a changed life. A changed life is a saved life. Kapag ikaw ay ligtas, may magbabagong naganap sa buhay natin. Because the Bible tells us, sabi ng 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Kaya dapat may pagbabago. Kaya yung katabi mo ay meron ng binago sa kanya. Amen? Talawin mo yung katabi mo, sabihin mo, binago ka na naman ng Panginoon. Nung mag-born again ka, siyempre dyan nag-start yung pagiging baby Christian. Tama po ba ako? Kapapangalan mo lang. Saka nakita ng isang baby, biglang nagulat ka na lamang, nakalakad ka na? Hindi basta-basta yun. Dadaan ka sa proseso, mga kapatid. Kaya dito, sabi ng 1 Peter, as a newborn babes, desire the sincere milk of the word that you may grow thereby. 1 Peter chapter 2, verse 1 and 2. Di ba pag bagong panganak, ano yung pagkain dapat sa kanya? Gatas, di ba? Pero hindi habang panood, gatas ka. Di ba? Ang mga baby, mga kapatid, mga minamahal, ang baby madali pang magtampo yan. Amen? Pag ganito mo, hoy, ikaw bakit mo ginawa yun? Pero naniniwala ako lahat dito malalago na. Amen? Puti na, amen? Ang baby, kapag nag-aaral ng preaching, ako madali umalis ka agad niya. Mga baby pa, di ba? Pag baby pinagalito, siyempre pag lumaki ka na, hindi ka na katulad ni Borgie, hindi na gatas papakain sa'yo. Dapat malalalim na. Amen. Amen? Hindi ako pa nun gatas, dapat may gulay din. Meron rin karne. Kung baka sa mga nag-aaral, di ba, meron tayong tinatawag na go food, glow food, and alam niyo pa rin grow food. Kaya naman i-develop yung muscle mo, yung pagkatao mo sa harapan ng Panginoon. Kaya ang baby, siyempre, matitusunin pa yan. Pag nadapaya, umiiyak. Pero isang bagay, kailangan lumalago ka sa biyaya ng Diyos. Nagiging matatag ang iyong pananampalataya. Nagiging matibay yung loob. May mga sunod mga pagsubok na dumarating sa buhay mo na alam mo, dahil sa biyaya ng Diyos, lumalakas ka. Amen. Dahil sa habag ng Panginoon, nagiging matatag kang mananampalataya. Kahit pinagiusig ka. Sabihan mo siya na, huwag ka nasisimba dyan. Ayoko makita yung pastor na yan. Huwag pumunta dito. Naranasan niyo ba sabihan kayo, persecute kayo? Lumaki po kami na reliyoso sa C3. Yan Rosario po apelido ko, mga kapatid. Kaya yung mother ko, middle initial, Espineda, taga Quezon Province. Meron mo taga Quezon dito. May Tagalog. Sabi nanay ko, kirero tayo, dapat matatapang. Kung saan tayo namulat, doon na tayo mamamatay. Di ba? Yan ang paniniwala ng mga lola. Andiyan, mga lola, may lola pala tayo. Kami ang mga lola. Kung saan tayo namulat, diyan na tayo mamatay.
Yung dating kapatid kong panganay, sinasagot yung nanay ko, mga kapatid, pero ngayon, nay, sinagot niya naman lumaray. Paano pag namulan ka sa mali, mamamatay ka sa mali? Dapat mo malaman ng katotohanan. Because the Bible tells us, you will know the truth, and the truth will set you free. Lumaki ko yung nanay ko, lumalakad ng panuhod sa Quiapo. Naranasan niya, ako po yung bata, may abi ko ako, nakamaro na damit. Yan. Hindi ko pa alam yun kasi basta hawak ko ng mother ko eh. Pag-uwi ng nanay ko, mumurahin kami. Pero nabuhol na din nanay ko. Ang tatay ko sa City Hall ng Caloocan, sa 10th Avenue, kasi sa engineering department nagtatrabaho, napaka-deboto. Deboto yung pamilya namin. Sabihin nyo nga, deboto. Deboto? Pag-uwi ng tatay ko, debote. Maraming tatay ko rin, ha? Salamat. Sino dito mga dating lasenggero binago ng Panginoon? Sabi ng Amen. Yung malakas. Hindi kinahiya. Pati na si Kuya, ha? Dito ka ba nakatira pa sa hindi ka Kuya? Hindi. Kung uwi ng bahay, baka may, pare, tagay na, baka matukso ka agad. Yun ang paninindigan. Sino dito mga dating naninigarilya magsabi ng Amen? Binago na kayo, Amen? Ito, matindi ito. Sino dito mga dating chismosa? Kaya sinasabi ni Pastor. Dating chismoso, meron ba? Sabi ni Pastor, ayokong dumikit yan, baka pag-usapan ako yan. Pero lahat tayo, binago ng Panginoon dahil sa kanyang habag. Kaya grace-driven church, yung simbahan nakabase, nakasalalay sa biyaya at habag ng Diyos. Kasi lahat ng mga simbahan dapat nakasalalay sa habag ng Panginoon. Hindi palalaguin ng Diyos yan kung wala yung habag niya. Amen. Diba, nagsimula kayo dito, di ba? Salamat, 3rd year anniversary. Alam niyo po ba, 2nd year, maraming mga pastor ay tumitigil na. Yung ang layo nito, si pastora niyo, nakatira sa C3, kapit-bahay lang kami. Imagine, nagkukumit ba kayo, pastora? Imagine po, no? Buti na lang, nagmotor kami, no? Balak namin, dali niyo sa sakyan, eh. Sabi ko, motor na lang kaya ako, dali kay pastora. Buti na, nagmotor kami, kasi nakita ko, napakaganda ng kalsada dito. Hindi ako mga pag ako naging mayo, dahil na ako no? Amen, praise God. Kaya it is not automatic, kaya dadaan ka sa proseso, amen? Kung hindi paglaw ka agad, pag nabubuhay tayo, naglilingkod tayo dahil sa biyaya ng Panginoon, hindi ka agad na ikaw ay magmamature sa iyong pananampalataya, mga kapatid. Kaya pagiging Kristiyano, it is a process, Kaya sabi ng Proverbs 8:5, learn to be mature. Matutunan natin mag-mature spiritually. Kailangan alam nyo mga kapatid, you need to distinguish what is right and what is wrong, what is bad and what is good. Alam mo kung mali, kung ano yung tama. Pag malabo ang Kristiyano, alam mo na yung mali sa katama. Amen? Alam mo na yung puti sa hindi ko pwede pagsamahin yun. Kasi lumatago ka naman eh. Alam mo na yung, ay, kasalanan pala yung pangungupit sa pitahan ng tatay ko. Kasi ano ka na, di ba? Amen? Ay, kasalanan pala yung pakikipag-away. Sino dito nagkaroon na ng kaaway? Sino dito inaway? Amen. Meron ba? Amen. Pag Kristiyano ka, dumarating tayo dyan. Kasi ang kaaway natin, we are all vulnerable to the attacks of the devil. Kasi the battlefield is our mind. Kahit na Kristiyano tayo, di ba? Even sa mga pastor, bahagi, naramdaman namin yan. Sa mga workers, may mga inggitan, may tampuhan. Kasi ang kaaway, gagawa ng paraan, ang nais niya magwasak, pumatay, manira, yun ang nais ng kaaway. Pero salamat Panginoon, babalik tayo dahil sa biyaya ng Panginoon. Even yung kaaway mo na hindi ka ibig-ibig, mamahalin mo. Jesus commanded us even to love our enemy. Nagkaroon na ba kayo ng kaaway? Amen. Okay, nag-amen kayo. It is a process, mga kapatid. Kaya learn to be mature. Continue to grow. Kaya sabi ng Biblia, continue to grow in the grace. Magpatuloy kayo. It is a command from God, from God's Word. Sabi ko, magpatuloy kayong lumago. Hindi mananatiling baby Christian tayo. Amen. Amen po ba? Hindi mananatiling baby Christian ka. Kailangan lumalalim ka. Lumalago ka sa antas na yung pananampalataya. Humahawak ka ng life group. Amen. Nagtuturo ka. Meron kang gift galing kay God sa Holy Spirit. Magagamit ang buhay mo. We need to participate. We need to be involved in every ministry in the church. Amen po ba? In order for you to grow, only participate, amen. Be involved in every ministry, amen. It takes discipline. Sabi mo, it takes discipline. Paul, discipline yourself for the purpose of godliness, sabi ni Paul kay Timothy. Kasi yung katawan natin ito yung madalas inaatake ng kaaway, di ba? Every Sunday, lalo na ngayon.
Sa amin, pagtagulan na. Di ba yung katawan, parang tinatamad ka, di ba? Tinatamad ka magbasa, tinatamad kang manalangin. Naranasan niyo ba yun? Oo, naranasan ko yun. Pagod na pagod yung katawan mo, kaya sabi ni Jesus, the spirit is willing, but the flesh is weak. Nag-work ako nung, galing ako sa Makati, sa office, sa Union Bank. I used to work sa Union Bank, mga kapatid, as account manager. Sa accounting ko eh. Kaya salamat, pagod ako, dadalo ko sa church, pero pagpunta ko sa church, nawawala yung pagod ko. Well, the reason is makita ko na yung mga kapatid, tuwa-tuwa na ako. Ang kasama ko sa trabaho, puro unbeliever, may mga nagmumura, may nag-iibay sa akin. Pare, wala ka na pag-isama eh. Ilan naman tayo? Imagine mo, pagpunta ko sa church, napapalakas ako, nakarinig ako ng word of God. Kahit pagod yung katawan mo, pagpunta mo sa church, napapalakas ka. Naranasan niyo yun? Amen. Yung katawan mo mahina eh. Kaya mataki ng kaaway, gusto ng katawan natin matulog, magpahinga, bahagi yan ang buhay. Pero salamat yung espiritu mo malakas pa rin. The key question, sabi mo key question. How to grow in grace? Sabi mo, how to grow in grace? Number one, we will grow in grace by consistent quiet time with God. Kaya papasok dyan yung quiet time. Meron pa ba kayo quiet time with the Lord? Ano sabi ni Jesus sa Matthew chapter 6? Kapag kayo nananalangin, pumasok kayo sa isang sleep. Amen. Praise God. Even si Jesus sa Mark chapter 1 verse 35. Alam niyo mga kapatid, ang Panginoon Jesus, madaling araw pa lamang bumabangon na. Kung isa naranasan niyo ba magising na madaling araw? Amen. Tapos hindi ka na makatulog, ibig sabihin, kailangan mo na makipag-usap kay God. Amen. Amen? Amen. Spend time in prayer. The more time you spend in prayer with God, the more you become closer to God. Amen. Di ba, parang relationship lang yan. Halimbawa, tayo ka, si Kuya Ronnie. Boss, Kuya Ronnie, anak ko. Ako tatay niya. Subukan mo na punta kami sa bahay. Sabihin ko, Nak, kumusta ka na? Sabi ni Rosario, diretso na. Tapos ako naman kinumusta niya, Pa, kumusta na? Diretso. Wala kaming communication. Hindi kami nag-uusap. Pero pag lagi kayong nag-uusap, maganda yung relasyon nyo, amen? If you want to establish good relationship with one another, you need to communicate with one another. You need to talk. The more time you spend in prayer with God, the more you become closer to God. And the more you become closer to God, the more you experience His presence in your life. And the more you experience the presence of the living God, the more you become a powerful Christian. Because a prayerful Christian is a powerful Christian. Amen. Amen. Spend time with God in prayer. Quiet time. Kaya si Jesus, Mark 1:35, kaya sabi, in the morning, rising up a great while before day, he went up and departed at a solitary place and there prayed. Para kanino ka gumigising? Parang patranstasyon. Yes, kape. Yes, para kanino ka bumabangon? Kasi ito seryoso nila. Para kanino ka bumabangon? Pag gising mo ba sa umaga, ang una niyong gagawin, ay Lord, thank you po sa buhay na pinagkatiya mo. O pag gising mo, nga kape. Ano ba ulam natin ng almusal? Pag gising mo pa lamang, ang una mo tayo sabihin mo, Lord, salamat po, buhay pa ako. Because every gising is a blessing from the Lord. Sinasabi niyo ba yung Lord? Lord, salamat, narito ako dahil sa habang bumuhay pa ako. Araw-araw may namamatay. Yung normality rate may pinapakala, yung mortality rate. Lahat tayo darating sa kamatayan. Kaya buhay ka pa dahil sa habang ng Diyos sa buhay mo. Dahil may purpose pa ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Amen? Amen. Lahat tayo mamamatay. Naniniwala po kayo? Wala tayo, hindi na bubuhay dito matagal. Pinakamatagal na nabuhay no, si Matusalem, 969 years. Can you just imagine, no? Eh, wala pa naman vision nun eh. Wala pang pollution nun, 969. Si Moises namatay, 120. Si Joseph namatay, 110 siguro. 120. Eh si Noah, 900 plus rin. Imagine mo, kung pinasa yung Biblia, no? Malakas pa sila nun, no? Si Pastor Roligas, 71 years old. Eh, wala sa itsura niya, mukhang 70 lang. At least bumata pa sa, di ba? Amen. Kaya, salamat sa Panginoon. Spend time with the Lord. Amen? Kaya kailangan prayer lagi. It can be achieved by consistent prayer. Sa Matthew 26 verse 41, ang sabi ni Jesus. Sabi niya sa mga disciple, sabi niya, pray. Manalangin kayo para huwag kayong mahulog sa tukso. O bumigay sa mga problema suliranin. Sa tukso, ang daming tukso sa paligid mo. Saan ka atakihin ng kaaway? Kung mahina ka sa pera ka tutuksoin. Are you following it? Are you listening? Amen? Kung mahina ka sa opposite sex, makakita ka, sexy. Pero mga lalaki.
Kaya gawin mo, nakita mo maganda, hindi masama humanga, isang tingin mo lang, yung second look, ang delikado di ba? Nakita mo, kada ko, ito ganyan, mas maganda pa rin ang misis ko dyan. Amen? Amen po ba? Kahit may girlfriend ka na, maganda na. Mas maganda pa rin yung girlfriend ko dyan. Teka, bubulungan din mo doon. Noon yun. Kaway bumubulong eh. Amen? Pero dapat manindigan ka. Totoo yun, di ba? Amen po ba? Kaya sabi niya, prayer will aid us to overcome the temptation, trials, even problems and difficulties in life. It is our spiritual weapon to defeat the attacks of Satan. Yes, chapter 5, verse 13. Isang sandata natin yung panalangin eh. Doon ka rin lalago sa habang ng Diyos. Lagi kayong mag-pray. Araw-araw, kahit nasa bus ka, kahit nasa trabaho ka, kahit nasa jeep ka, mga kapatid. Be intentional in prayer, amen? Be intentional. I will repeat, the more time you spend in prayer with God, the more you become closer to God. Kaya pag close ka kay Lord, close kami ni Lord, pwede kang pengin ng Biblia. Wala sira na yung laptop ko eh. Bigyan mo naman ako Panginoon. Tell God what is your need, amen? Eh pag di kayo tugas kay God, sumusuway ka, may kasalanan ka. Di ba parang tayo ka ulit. Nagbigay ka ng patis, ako na lang lagi, mga kabataan. Nakasabi nga, ako na lang lagi si Kuya. Eh lumapit si Kuya Ronnie. Pa, sira na yung cellphone ko. Eh, bakit mo sira? Nagdabog yung nanay yun. Di ba yung anak na masunurin, pinagpapala ng Diyos? Ganyan po ba? Oo, masunurin ka eh. Gano'n rin din ka, di ba? Pag masunurin ka nga na, pag sumingi ka sa Kanya, sinusunod na yung kalooban niya, namumuhay ka sa katuwiran, because sabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yun ang nakalimutan ng maraming Kristiyano. We're seeking God's kingdom. We're attending church services. We read our Bible. We pray, mga kapatid. But not living in righteousness, wala pa rin. Amen? Mahalaga yung magiging matuwid sa harapan ni God. Are you getting me? Amen? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Magkasama yun, ha? Mga kapatid. And all these things shall be added unto you. Praise God. Yun ang God's promise. When God commanded us, pag binasa niyo po ang Biblia, mga kapatid, ang unang we need to consider the following question. Number one, is there a command for me to obey? Sabi mo nga, is there a command for me to obey? Is there a command for me to obey? Amen. Ano sabi ng Biblia? Patuloy kayong lumago sa pananampalataya. Parang sa Ephesians 6, diba sabi, mga anak, igalang niyo sundin ay yung mga magulang. Ito yung unang utos na may kalakip na pangako. Pag binasa mo yung Biblia, is there a promise for me to claim? Ano yung pangako ng Diyos sa mga anak na masunurin? Giginhawa ka at mahaba ang buhay mo. Ganun po, magbabasa ng Bible, may utos ba na dapat na sundin ko? Is there a sin for me to avoid? O is there a mistake or error, mga kapatid? Kaya pag binabasa yung Bible, lalo kang napapalipit na God. Because God is talking to you through His Word and we are talking to God through prayer. Because prayer is communicating with God, communion with God. Amen? Kaya yun, makita mo yung paglago mo sa pananampalataya. Even yung mga alagad ng Panginoon, yung panahon ni Silas sa kanipon sa Acts chapter 16 verse 25, mga kapatid, wala silang magkakaano eh. Si Paul, kilala natin, mamamatay tao, pinapersecute niya mga Kristiyano. Nung naging born again siya, o nagkaroon siya ng personal encounter with Jesus, di ba nag-preach siya, nag-share siya ng Word of God, kinulong siya. Nung kinulong siya, ano ginawa niya? Nag-pray sila, saka nagpuri sa Panginoon. Nakita niyo po? Nahabag ang Diyos sa kinay. Sabi na magreklamo ka sa isang sulok, di ba? Wala naman kami ginagawa. Nag-preach ako, nagbabible study ako, tapos kukulong kami dito. Pero nasa mo ba ikulong? Tapos wala naman gumaganap ng ilang kalooban mo. Hindi sila nagreklamo. Ano ginawa nila? Umawit, nagpuri sa Panginoon, at nanalangin. Acts chapter 16, nabasa niyo po ba yan? Yes, Ganda ng story, mga kapatid. Kaya, salamat. At yung habag ng Diyos ay naranasan nila. It can be achieved also by consistent meditation of the Word of God. Joshua 1:8. Kaya, matatamo mo ba ngayon kapatid, yung paglago sa iyong pananampalataya, even paglago sa habag ng Diyos, kung lagi kang nagbabasa ng Biblia, ulitin ko po, ang part namin bilang mga pastor, ituro sa inyong katotohanan, we need to preach the whole counsel of God, teach the whole counsel of God. But your part, mga kapatid, is also to read the Word of God. Ano sabi ng Biblia? Di ba yung mga taga-Berea, sinasalisip nila kung totoo yung sinasabi ni Paul, di ba? Dapat gano'n din po tayo, amen? Praise God, baka iba sa'yo, dumalo ka, nakulat na lang ako minsan.
Meron ako nakapunta sa Facebook, ako po ay dating po naging Christian ngayon, nandito ako sa dating doon. Ang mababaw ka po. Amen? Amen? Amen. Hindi mo, Christian ka na, alam mo na yung katotohanan, tapos nalipat ka, konting turo lang, nalipat ka na. Dapat hindi tayo gano'n, amen po ba? Baka magulat ka, ako po ay dating Christian, testimony ka, ngayon ay bumalik ko sa dating relihiyon. Amen. Hindi relihiyon ang makapagliligtas sa tao, kundi relationship with the Lord Jesus Christ. Because the word religion, say what religion? Religion. Of course, pinaniwala natin kasi nga, the Bible was written in 3 original languages, Hebrew, Greek, and Aramaic. Dinagdagan niya ng Latin. The word religion comes from the Latin word, wala dyan wala. Dinagdagan ko lang ito. Relegare. Sabi mo, relegare. Hindi nilagare, ha? Kasi sa religion, nilalagare nila yung pera. Relegare, meaning to tie up the broken relationship between man and God. Yun, panumbalikin yung nawasak, pagdugtungin yung nawasak na relasyon ng tao ng Diyos. Eh ano sabi ni Paul, yung parang yung pagpapayaman na, nakalimutan na yung love of money. Kaya maraming nag-aaway dahil sa mga leader ng reliyon, dahil for the love of money is the root of all evil, sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 9 to 10. Yun ang gawin, panumbalik, ibalik natin yung tao sa pinaka-original na plano niya. The plan of God for us, for you and for me, is to prosper you. Amen po ba? Pero pumasok na yung kasalanan eh. Sana, di ba? Sana ng buhay ni Eva niya dito, no? Ano yung pag-ibig, yung habag ng Diyos. Kain dito, kain doon, pero salamat. Ay narito tayo ngayon at naglilingkod sa Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. It invites the presence of God in our daily Christian walk. It can be achieved by consistent worship and praise to God. Kahit nasa bahay kayo, awit na kayo, magpuri kayo sa Panginoon. Ginagawa ba natin yun? Amen? Pagkatama mo yung grace ni God. Dalawang puntos naman doon. Number 2, we will grow in grace by committing ourselves to the church of God, the local church. Ito po yung local church natin. Amen? It can be done by attending church fellowship regularly. Ano sabi ng Acts chapter 2, verse 42 hanggang 47? They devoted themselves in the apostles' teaching, in the breaking of bread, in fellowship, and in prayer. Lagi silang nagkakatipon, nagbibigay ng time sa pagtuturo ng mga lingkod ng Panginoon, ng mga alagad ng Panginoon, ng mga pastor. Pinakikinggan nila mabuti yung turo ng kanilang lingkod ng pastor. Pinakikinggan nyo ba yung turo ni Pastor Adelpo at Pastor Rolly? Amen? Wala amen. Wala si Pastor, lagi na lang pinapatamaan naman. First prize. Pag nararamdaman mo para sa iyo mensahe, sabi mo, Lord, thank you, tinutuwid mo ako. Amen. Ganun ba natin natin? Salamat, Panginoon. Naramdaman mo, nag-preach ng prayer, hindi ka na nag-pray para sa akin yung mensahe. Nag-preach about sa pagbabasa ng Biblia, hindi ka na nagbabasa ng Biblia. Lord, salamat para sa akin yung mensahe. Yan ang sa malaging mananampalataya sa Panginoon. Amen? Yung ginagawa eh. So, nag-preach about sa tithes and offering, ako, tinamaan ka. Lord, para sa akin, Panginoon. Hindi na ako nagtatay sa offering. Gusto kong magkaroon ng aircon makatulong sa church. Amen? Amen. Hello! Amen. Mga kapatid, yun ang susi ng pagpapala. The key for prosperity is giving. Be generous and you will be prosperous. Ito yung susi. Mga kapatid, para pagpalain tayo. At lahat ng iyo, ginagawa natin dahil po ang Diyos ninyo ay grace-driven. Church. Amen? Amen. Palapakan natin ang Diyos, mga kapatid. Sa Hebrews 10:25, no, sabi doon, do not forsake the assemblies together. Huwag niyong kalitan yung pagdalo sa pagtitipon. Anong araw po yung prayer meeting niyo dito? Praise God. Ako sa mga bahay, pagtitipon po yun, di ba? May mga Bible study. Mga kapatid, na huwag nating kalitaan yun. Kasi doon napapalakas ang iyong pananampalataya. Alam niyo po ba yun? Amen? O kahit saan kayo naroon, mag-gather kayo, be intentional in gathering, mag-sharing of Word of God. Because Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Di ba, meron palakasan, meron sharing of God's Word, tumitibay yung ugnayan mo sa Panginoon. Kaya lumalago ka sa biyaya ng Panginoon. Kaya God has placed us in His family. The church is a family. Sino family? It's not like a family, kundi the church is a family. Amen. Meron tayong mga kuya. Ano sabi ni Timoteo sa 1 Timothy chapter 5 verse 7? Sabi niya, ituloy niyong mga tatay, yung matatandang lalaki. Ituloy niyong mga ina, yung matatandang babae. Yung mga kabataang babae, pakituruan niyo ng buong kalinisan, mga kapatid. Sa mga dalaga at binata. Amen. Kaya magkakapatid tayo sa Panginoon, pwede
sister. Amen po ba? Oo. Family tayo eh. Amen. Hindi ko po, taga-Word po mga kami, taga-Grace Different Church, sama po ba? Amen. Magkakapatid tayo sa Panginoon, formality lang yung pangalan na yun. Amen. Ulitin ko, wala pong ganun, discrimination doon. Hallelujah. May kanya-kanya tayong bahagi sa pamilya ng Panginoon. Kaya dapat tayong magtulungan. Amen po ba? Tulungan. Praise God. Kaya napakalaga po yung God has placed us sa kanyang pamilya. We should not isolate ourselves from our fellow believers. Kaya meron akong nasabi niya, dito po kami sa ganitong gawain. Yung church po namin, dyan po sa Taguig, malaki po yun. Lagi po kami nagtatagumpay dahil ang church namin, victory. Ganun ba? Kapatid ko rin ako sa Panginoon. Diyan lang po kami sa church, magsimula ako. Ang church po namin, mga 20 lang dumadalo. Pero magkapatid po tayo kay Lord, di ba? Parang ayaw niya tanggapin. Christian po kayo? Oo, Christian din po ako. Ano tawag sa atin? Magkapatid po tayo. Amen? Amen. Kung hindi natin pagmamalaki yung church, ha? Hindi mo pwedeng magmalaki. Dahil ang gawain lahat ng church ngayon ay dahil sa habang ng Diyos, kaya naritatag. Oh, dahil sa biyaya, undeserved, unmerited favor from the Lord. Hallelujah. Kaya sino mga, even mga taong, wala taong makapagmamalaki sa Panginoon. Lahat ng meron tayo galing sa Diyos. Yung buhay mo, kaysa sa buhay mo, galing po sa Panginoon yan. Pinagkatiwalaan ka ng Diyos ng buhay. Dahil nahabag ang Diyos sa atin. Amen? Kaya genuine Christian, join church activities and support church program. We need to support yung mga programa sa simbahan, mga kapatid. Kaya challenge natin, di ba? Kung makabalik man ako, gagawin, makabalik ako dito. Meron ng ilang aircon ba kasi dito? Dalawang aircon na to. Amen? Sa mga miyembro dito, amen po ba? Oo. Kaya billing, makabalik pa ako. Praise God. Meron dalawang aircon na. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Malamig na, di ba? Kasi sa church namin, may nag-donate ng aircon. Mga, anong aircon yun? Split type. Sabi niya, pastor. Oh, kasi nagbibigay rin sila, hindi mo sila mayaman eh. Sabi niya, nahipo ako eh. Baka may inihipo dito. Ano? So, akin isang aircon, magkano ng aircon. Pag ginawa mo yung sa gawain ng Panginoon, ginawa mo para kay Lord. Hiniwala po kayo. Amen. Kaya may nagbigay split type, tinanggal yung mga window type. Mga kapatid, dadali namin sa isang church kasi we're planning to put up, of course, to plant church sa Pasig eh. Sa church planting ang vision natin, Pasig. Sa Kasaluan, kasi nasa Mandaluyong na kami. Ulitin ko po sa labas, ha? Mandaluyong, Makati, nandito kami. Kaya yung mga gamit na yun, kasi pastoral, luma yun, kung ano, kasi bago na lang bibigyan namin sa'yo, huwag luma, amen? Kaya bigyan namin 10,000 na lang. Meron pa kayong church na aircon doon eh, kaya na luma na eh. Baka hindi inverter pa. Baka senior ba ako si Pastor, binigyan kami ng aircon. Ano ba yan? Ang lakas ako yan sa gamit. Di bago na, inverter na, amen? Okay po ba yun? Oo, dahil sa biyaya ng Panginoon. Mga kapatid, kasi nasanay ako sanay ako sa aircon complete. Mga kapatid, gamit na lang ako okay. Pero salamat sa Panginoon, nandito ako na, bumalik ako sa dati. Nagsimula naman ako na konti lang, amen? Kaya sa church, kaya salamat sa habang ng Diyos, we must actively participate and use our God-given talents. Bawat sa inyo, mayroong mga espiritu na kaloob. Paggamit niyo yun. Even some of you are skilled workers. Di ba iba marunong pintura? May nagpintura nito siguro. Amen. May nag-ayos, mayroong nag-design. Paggamit yun, hindi pwede sabihin mo, Pastor, hindi ako marunong kumanta. Yung boses ko kanan, yung gitara kaliwa. Ganun ko dati. Praise God. Pero marunong ka alam mo, marunong ko ako magpintura. Oh, pwedeng ka magamit sa Panginoon niya. Amen. Praise God. Hallelujah. Yung mga kaloob na binigay sa inyo, talas man yan, spiritual gifts, ipagamit natin dahil sabi ng Biblia, bawat sa inyo, mayroong kaloob na binigay ang Panginoon. Ang Diyos sa mabasahan, si Jesus Christ, nagbigay ng mga gift. Amen po ba? Bakit ba sa inyo sabi mo, Pastor, hindi ako nahiya ako mag-Bible study, pero giver ka. Supportan mo ang gawain ng Panginoon financially. Amen? Dahil sa biyaya ng Diyos yan, kaya nahihipo ka eh. Hindi pwede dahil marami kong pero dahil sa habang ng Panginoon, kaya magbibigay ka. Amen? Praise God. O magbukas ng pinggan, magluto. Meron pa dito mga cook. Di ba? Pag anniversary, may nagluluto. Amen? May tigahugas ng pinggan. Nagsimula yung anak kong maliit, yung graduating, tigahugas ng pinggan. Nag-isa. Amen, dito na palaki na, wala rin konti na naman. Tatlo po. Yung anak kong isa, panganay,
ay music director sa church, si Mira Grace del Rosario. Yung pangalawa, siya po yung head ng youth, siya po yung youth pastor sa church. At yung bunso, siya yung head ng dance ministry. Kasi siyempre, family mo na i-involve mo eh. Amen? Amen. Family. Kasi di ba, meron mga kaibigan ako na yung anak nila nandun, nagdodroga, pastor, naglalasing. Kaya isang challenge sa amin yan, mga pastor, pag-pray niyo mga pastor, tao pa rin kami. Amen? Pag-pray niyo yung pamilya ng pastor. Pero salamat, napalaki ko yung anak ko tatlo. Nagsimula ako sa balot doon sa Victory. Habang nagpipits ako, yung anak ko maliit pa si Mira, sabi niya, pastor, yung anak mo may sinasakal. Sabi ko, magmahalan tayo. Sabi ko, sinasakal na yung isang bata. Pabayaan mo na, kahit talaga yung mga bata. Kasi madidistra ka eh. Amen? Sabi sasaway naman doon. Kasi nananakal, magulat ka music director na ngayon. Hallelujah sa sigawain namin. Salamat sa habag ng Diyos. Dahil sa biyaya ng Panginoon yun. Amen po ba? Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. It can be done by obtaining good influence from the church. Kaya sa pagsabi ko sa mga magulang, sa church, pag nasa church yung mga anak ninyo, wala kayong dapat ikaparambahan. Amen? Nasa church yan eh. Ang problema, pag gabi na wala sa church, baka nasa barkada. Naunahan niyo po si Pastor. Kaya sabi ng 1 Corinthians 15:33, kaiingat kayo, ang masamang kasama, nakasira ng masamang pag-ugali. Pero tayong kasabihan, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Pag ang kasama ng mga anak nyo, nagbibig, ng delikado, kung binatadalaga. Kaya we encourage and we challenge even yung mga young people sa church, na lagi kayo sa church, mag-aaral kayo ng drums, gitara, piano, lahat, mag-pray kayo doon, lagi kayo pumunta sa church. Eh pag nasa bahayan, pag nasa school, di nyo alam kung sino kasama nila. Tama po? May baka magkasama nila, nagmumura. Magulat ka na naman, sabi niya, puto Conchita, Papa, ang ganda ng teacher ko. Sa barkada, may mga barkada yan eh. May mga unbeliever. Ako nga, nag-work ako sa secular job, may mga unbeliever akong kasama. Inaaya ko lagi, brother, inom naman tayo. O sa kapitbahay mo, may kapitbahay ng chismosa, tama ba? Hello? Magulat ka, chismosa ka na rin. Uy, ano balita ngayon? Si Alden, saka si ano, hindi na pala, hindi may partner ni Alden. Si? Uy, alam niyo yun? Di ba hindi na sila? Huli po, no? Patuloy tayo, ba't man napunta tayo doon? Environment will influence our lives. Good company will give influence, and bad company will give bad influence. Sabi ng Biblia sa 1 Corinthians 15:33. Kaya napakalaga, tayo po ay nagpapatuloy nagsiserve sa Panginoon. Ulitin ko, para tayong single dito. Lahat tayo darating sa tinatawag na kamatayan. Salamat sa biyaya at habag ng Diyos. Kaya buhay ka pa dahil sa habag ng Panginoon. At dahil sa habag ng Panginoon, meron siyang magandang plano sa buhay mo. Ipagamit niyo ang buhay niyo habang nabubuhay pa kayo. Amen? Amen. Lahat tayo mamamatay. Hindi wala pa kayo? Ngiti mo yung katabi mo. Sabi mo mamamatay ka rin. Mamamatay kayo. May tatapos ako sa isang illustration. Meron pong isang lalaki, napakayaman niya, mga kapatid. At minsan, si Kamatayan, si Mr. Kamatayan, bumaba sa lupa. Illustration lang naman ito, ha? Bumaba sa lupa. Ngayon, ang ginawa niya, meron siyang listahan ng mga papatayin niya. Hanggang 10 muna, 10. Tapos, yung mga tao, alam lang sila na ako. Siyempre, pinuntahan niya yung una, pinatay niya, patay. Pangalawa, ilan pa? Natira, 8. Siyempre, sabi ni Kamatayan, kung hindi na papatay ko, nagdagan ko hanggang 30. Kaya yun. Kaya pinatay niya ng iba, ngayon, kasunod siya. Pang-10 na siya, dapat 10 lang. Naku, kakatok si Mr. Kamatayan, ako na susunod. Tabo, kumatok. Makakat si Mr. Kamatayan. Ginawa niya, nag-isip siya. Bakit talaga no? Ay, tuloy mo kayo, Mr. Kamatayan. Wow, kakaiba to. Lahat ng pinupuntahan niyo, natatakot. Sabi na tuloy mo kayo. Sandali ako, upo kayo dito. Pinagluto niya ng masyadong pagkain. Pinaganda niya si Mr. Kamatayan. Kumain si Mr. Kamatayan. Nabusog, sabi niya, makakaiba ka.
Sa lahat ng papatayin ko, ikaw yung nagpatuloy sa akin ng maayos ng aura mo. Ikaw yung nagpakain. Kasi pinatay ko na ngayon ko, paano pa ako mapapakain? Sabi niya gano'n, ha, sarap ng luto mo. Si Mr. Kamatayan nakatulog. Nakatulog yung pasok Kamatayan. Nakatulog si Mr. Kamatayan. Ang ginawa ni Ronnie na lang, ikaw na lang, Brad, okay ba? Kailangan sabihin ko lang. At gano'n ni Kuya Ronnie, ang ginawa niya, kinuha niya yung listahan. Nung papatay ni Mr. Kamatayan, pangilan siya? Masarap, di ba? Siya na yung, tapos na yung isa, hanggang siya. Ngayon, habang natutulog si Mr. Kamatayan, binura niya, nilagay niya sa dulo. Pang 30. Dinagay sa dulo. Kaya nag-iisip ko, Mr. Kamatayan, sarap ng tulog ko. Aba, ikaw lang sa lahat ng papatayin ko. Sabi niya gano'n, ikaw yung nagpakain sa akin. Ikaw yung nagpatuloy na masaya yung mukha mo. Kaya sabi niya gano'n, sabi niya, Mr. Kamatayan, bibigay pa ako sa iyo, mayaman ako. Marami akong pera, ito po yung dito, pila. Sabi niya, diba? Pinaperan mo na ako ha. Sabi niya, peso. Sabi niya gano'n, ngayon, dahil sa ginawa mo, dahil napakabait mo sa akin, hindi na ako magsisimula sa una, sa dulo na ako magsisimula. Patay pa. Bakit ginawa? Unang ligtas. Yung mayaman, hindi sila makakasuhol. Amen. Death is appointed by God. Amen. Darating at darating yan. And we need to be prepared. And we need to be ready. Hindi mo dapat katakutan ng kamatayan. Kaya habang buhay ka pa, nabubuhay ka sa habang ng Diyos, pasalamatan ng Panginoon. Lord, salamat po sa iyong habag at awa, narito kami. Salamat sa iyong mga salita. Huwag namin kalimutan yung bahagi namin sa manalangin, magbasa ng Biblia, maging kabahagi sa pagbibigay, even sa gumagawain sa iglesia. Salamat sa iyong pagpapatawad. Salamat po sa kaligtasan. It is a free gift from the Lord. Amen. Salamat po. Napakabuti. At narito kami, nagdaos ng 3 taong anniversary ng Grace Driven Church. I speak more anniversaries, amen. Breakthrough in the church in the name of Jesus. More kingdom provider. Hallelujah, Lord. Padala mo more financial support, titles and giver. Generous people will come to church, amen. In Jesus' name, pray for, hallelujah, continue to widen their vision, God. Maraming salamat sa araw ko. Hallelujah, Lord. Maraming meron kami bisita. Kung first time mo namang dumalo sa gawain ito, mga kapatid, nais mo nga tanggapin si Jesus. Sabi mo, Pastor, nais ko ng panalangin. Kung bisita po namin kayo, hindi ka malaging Christian, nais ko magbaka sakali lamang. Mayroong invite sa iyo. Itaas mo yung kamay, papalain kita. Meron pa kami bisita ngayon kung araw na ito na hindi pa Christian. Amen. Praise God. Salamat. Hallelujah. Hindi ka magtataimbitahan ka. Meron kami na hindi ka pa Christian. Born again Christian. If this is your first time to attend sa ganitong gawain, hallelujah. Praise God. Hallelujah. Lalapit tayo sa Panginoon. Pwede pa tayong dumulog sa palay. Taas natin yung mga kamay. Sama-sama panalangin ang gagawin ko. Sabihin niyo yung panalangin ito galing sa buturan ng iyong puso. Sabihin natin sa Diyos, lahat po tayo, Panginoong Diyos, muli po kaming lumalapit sa iyo. At isang makasalanan, iniligtas sa iyong habag at awa. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Pinagsisihan namin ang lahat ng ito. Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking puso bilang tagapagligtas, Panginoon ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay at sa araw na ito, maglilingkod ako sa iyo. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Nag-share natin si Pastor sa kanila. Pinagay ko pray natin sila. Amen. Mga workers sa church, pwede po yung lumapit sa manahan. Amen. Papalalay ko po kayo. Salamat sa Panginoon. Mga manggagawa sa pasapat kung ating mga pastor, sa mga workers po, kung kayo kabahagi katulad ng gawain ito, ipag-pray po natin sila. Salamat. Alam ko iba, magiging workers mo yung araw, palalapin natin sa gawain ito. Aliwaran pang buhay, niligtas ng Panginoon, you experience breakthrough. Amen. Sa numbers of attendance, just keep on, hallelujah,
salamat po. Sa mga kayo. Pagpatunan niyo po yung kamay sa kanila. Panalangin namin. Sino ba? Amen. Salamat. Anak niyo po, Esther. Pag-pray natin po sila. Mahal sila ng Diyos, amen? Yes. Na maramdaman lagi yung habag, kalakasan, at pagkakaisa sa mga member na mag-challenge ko, mag-involve tayo sa ministry, amen? Mag-participate tayo, hindi lang tayo dumana. Tulungan natin ang gawain ng gawain ko. Sige, ulitin mo yung gawin sa kanila, panalangin natin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw ang pinanggagalingan ng mga blessing na aming tinatanggap. Jesus, hallelujah. Dahil po sa iyong grasya, kaya narito ang mga lingkod nito. Salamat sa buhay ni Pastor Rolly. Lord, I speak good health and long Yes, life in the name of Jesus. Jesus. Sa buhay ni Pastor Rolly, Pastor Adel, Panginoon. I speak an Abrahamic covenant that those who bless them, you will bless those Yes. people. Amen. Those who curse them, you will curse those people. Pagpalay mo mag-asawang ito, Panginoon, sa kanilang pagtsatsaga, Panginoon, Yes, sa Lord. paghahayo, at bigyan mo pa sila ng karunungan, kaalaman, at Yes. palawagin mo yung vision na nilagay mo sa kanila na makapag-equip at train ng marami pang matatapat na workers sa church. Kasama po ng mga workers na narito. I-bless mo po yung mga workers na narito, Panginoon. Pagpalay mo ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga pinag-aakitaan, trabaho, negosyo, in the name of Jesus. Lahat po ng mga miyembro na narito, kami po ay kabahagi sa pagtatagoy ng gawain mo. Isa lamang ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Kaya sa oras na ito, dinideklara ko ang kasaganan ng buhay, kalusugan ng katawan. Hallelujah. I declare good health and long life for your people, God, in Jesus' name. Maraming salamat po muli sa kabutihan mo sa kanila, speaking breakthrough in their family, breakthrough in their work, in their job, in their businesses, in the name of Jesus. Hallelujah, Lord God. Maraming pong salamat. At sa araw na ito, inamin namin ang katagumpayan, kasaganan ng buhay para sa gawain ito ng Grace Driven Church. Maraming pang pamilya iniligtas mo sa pagitan ng mga workers nito. Maraming pang faithful workers, available workers, with a teachable heart, and Yes, submissive spirit workers na magpapagamit ng buhay sa iyo. And we bring back all the glory to you. In Jesus' mighty name, we pray lahat sumigaw ng malakas na Amen!